Manika, pinagmumulan ngayon ng katatakutan. Paano nga ba ito nangyari? Nung minsang bumisita si Coco sa Japanese surplus shop, na bato-balani raw siya o naakit sa isang second-hand na Japanese geisha doll na nakasilid sa glass casing. Ang mukha gawa sa karton. Ang katawan dinamitan ng kimono. Sobrang para siyang bata. Para siyang batang bagong silang. Sobrang cute niya po. Kahit antique siya or bago, gusto ko po siya bilhin. Parang naiganyan kong bilhin yun. Ewan ko kung bakit. Siguro sa tunog niya kasi sobrang ganda. Kaya nag-ambagan daw silang magkakaibigan para mabili ito sa halagang 3,500 peso. So yan, 150 sa'yo. Yan, 150 din sa akin na loop. At agad niya itong i-display. At hindi din makompleto yung araw ko pag hindi ko pumapakinggan yun. Itinuring ni Coco na lucky charm ang manika. At mula noon, bumilis nga raw ang pasok sa kanila ng swerte. Simulang dumating yung dal na yun, sobrang smooth yung transaction ko sa business. Sobrang smooth at marami akong blessing na tanggap nung simulang dumating yung dal na yun. Kaya masasabi ko na swerte yung dal na yun. Pero ang kasama niya sa bahay na si Jerome, iba raw ang vibes. 2 o'clock, 3 o'clock. Marinig mo yung tunog kahit wala namang umiikot dun. Tumutunog na lang siya ng kusa. Sobrang nakakatakot po. Hindi mo talaga akalain, di ba? Bigla na lang siyang tumutunog kahit wala namang umiikot. Nakakatakot. Kaya sabi ko sa kaibigan ko, itapon na natin to. Kasi hindi na talaga kami mapakali. Dahil to, hindi pa talaga yung pakiramdam namin nun. Maniwala kayo. Kalaunan, may nangyaring kakaiba sa kanilang bahay. Mga gamit namin, yung sapatos, makikita mo na lang wala na yung kaparis, no? Feeling ko talaga sa manika yun. Hindi kailan ko sa manika na yun. Parang, ewan ko, nalilito ako. Kung demonyo ba yung manika na yun or snatcher. Hanggang ang kaibigan na nakitulog sa kanila, binangungot. Basta malaking parang babae na headdress. Hinihila yung ulo nila, sobrang sakit daw, parang dalang mamamatay. Sure. Ipatulfo ko yung manika na yun. Kaya, tulungan niyo akong i-share tong video na to para bigyan natin ng hustisya. Pati nga raw susi, di mano, pinaglaruan ng geisha doll. Lalabas kami, mag-gym. Yung susi, pinasok ko dun sa bag. Ang kotse at saka susi ng kondo magkasama. Ang labo naman na maiwan yung susi ng kotse dito na magkasama yung dalawa. Sinira ko na agad siya. Tinanggal ko yung mga salamin, yung mga design. Tinawagan ko yung pungsoy. Sabi niya, mag-sorry ka, Iring, mag-sorry ka. Baka siya yung nagtago ng susi. Walang ibang magtatago nun. Pero nung balikan nila ito sa basurahan, para raw itong naglaho na parang bula. Nantahan ko, wala. Mga 3 to 5 minutes, binalikan ko agad. Nung pagkatapon ko, wala akong nakitang dal. Tapos yung mga katawan niya, as in iba-ibang pwesto. Matapos ang 3 araw, ang nawawalang susi, bigla na lang daw lumitaw. Nakakilabot, grabe. Dito lang siya. Yun na yung time na pag ganyan ko sa drawer, sakto, andun yung susi. Isinama ng aming team ang paranormal investigator na si Ed Kaluwag. Sa ngayon, nandito po tayo ngayon sa labas para hanapin yung nasasabing
Manika. So, sa bandang dito, may hanging path. Laklak niya ni Mama. So, sa bandang dito, may nakita po tayong puting pusa. Ayun. May pusa pa.